sa umagang ito, Lord God. I-anoint mo siya, Lord God. Hallelujah, mula ulo hanggang talakpakan, Lord God. Bigyan mo siya ng karunungan, kaalaman, Lord God, na nagmumula sa iyo, Panginoon, O Lord Jesus. Hallelujah, O God. O kami sa ganun, O Lord Jesus. Kami, O God, na nakikinig, Panginoon, O God. Hallelujah, ay nandun, O Lord. Hallelujah, O God. Ang wisdom din, O God, na aming nakukuha sa iyong mga salita, Panginoon, O God. Salamat, O Lord God, at hanggang sa aming pagkakasunod, O Lord. Salamat, O God, sa iyong presensya. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hanggang po mga kapatid. Salamat po po sa pagmamaaga. Praise God. Tunay nga mga kapatid, nakikita natin na ang iglesia ng Panginoon ay ginagawa ng Panginoon sa pananalangin. Lalo sa mga oras na ito, hindi po mawawala ang pananalangin sa buhay ng isang Kristiyano habang tayo namumuhay sa mundo. Praise God. Maging sa mga napapakinggan natin, mga kapatid, we've always been taught how to pray and in-encourage po tayo manalangin. Even sa youth conference, doon, mga kapatid, at we need to be deeper. Yan. So, kailangan natin lampasan, mga kapatid, kung ano yung ngayon natin at yung ating hinaharap, mga kapatid, upang tayo ay makapaglingkod sa ating Panginoon ng Panginoon. So, may mga panahon tayo ay sinusubok, ibang pagsubok, pero I do believe may mga dahilan ang mga ito. At huwag natin sayangin yung ating mga karanasan, be it negative, mga kapatid, but all those mga kapatid na pinagdaraanan natin sa buhay ay mayroong pangusap ang Panginoon sa bawat isa sa atin. So hindi tayo nagduduel lamang sa kung anong nangyayari sa atin, pero kung ano yung tinuturo ng Panginoon. Whether it be blessing, whether it be challenges, ay naroon kinakausap tayo ng ating Panginoon. Dahil ang goal natin ay hindi talaga para tayo ay tumagal sa lupang ito. Pero kundi mga kapatid, upang marating natin kung ano yung kalooban ng Panginoon sa ating buhay at ating siyang makasama na magpawala hanggan. Praise God. So we've been talking about prayer. So, natin kung saan tayo. Yeah. When we looked at him, he was afraid. So this is sort of Cornelius. At ito yung ating isa sa mga verse na ating napabasa. So, yan. We are talking about intercession. So, sabi dito, a real prayer warrior is open for calls. At ito yung isa sa mga pangangailangan sa mga oras na ito na meron tayong matatawagan, mga kapatid, na mga prayer warrior. So, a prayer warrior, mga kapatid, ay hindi siya kailangan perfectly fine, mga kapatid. Dahil may mga panahon, tatawagin ka ng Panginoon na madalangin para sa ibang tao na ikaw mismo ay nangangailangan din ng panalangin. So, ayan, mga kapatid. And I do believe, mga kapatid, habang tayo nagpapagamit sa ating Panginoon, ay sinasagot din tayo ng Panginoon sa ating mga sariling pangangailangan. And many times, mga kapatid, na sa ating buhay, sa pagpaglingkod sa ating Panginoon, ang mga sarili nating pangangailangan ay isa sa mga pangungusap ng Panginoon para manalangin para sa iba. Sarili nating karamdaman. Pero ang pagkatawag talaga ng Panginoon ay para tayo ay manalangin sa iba. Kaya kahit na minsan hindi mo ipapanalangin yung karamdaman mo, but if you are being led by the Spirit of the Lord to pray, so dahil ikaw ay may karamdaman, pumunta ka sa panalangin, manalangin ka sa Panginoon, pero nilili ka ng Panginoon, ng Espiritu ng Panginoon, pinupuspos ka niya. At habang pinupuspos ka niya, nadadivert yung panalangin natin. Hindi na panalangin sa sarili natin, kundi panalangin sa iba. At nakikita natin, mga kapatid, na nagkakaroon ng double purpose yung ating mga panalangin. Dahil hindi lamang tayo yung pinapagaling ng Panginoon, kundi sinasagot din niya yung ating mga panalangin. Kaya, we have to be sensitive sa ating mga buhay dahil gagamitin ng Panginoon ang iba't ibang sitwasyon ng ating buhay, mga kapatid. Kaya yung buhay natin ay intertwined, mga kapatid, sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya minsan, mga kapatid, akala natin, sarili lang natin, may nararamdaman tayo. Yun pala, minsan ay nararamdaman natin yun dahil tinatawag tayo ng Panginoon para manalangin. Amen? Amen po ba, mga kapatid? Praise God. Hallelujah. Kaya be sensitive. Hindi porket sumakit yung chat mo, hindi mo alam kung anong dahilan, bakit tinatawag ka ng Panginoon para manalangin.
para sa iba, mga kapatid. Yan. So let's always be open for calls. So yeah, you'll never be used in this session if you haven't been consistent in living for God. If your life is not consistently faithful, so kailangan ng Panginoon na kanyang gagamitin ay namumuhay para sa kanya, mga kapatid. Yan. So if your life is not consistently faithful, you'll never know the spirit of intercession because He's got to know you before He'll trust you to go that far. And meron itong katumbas na phrase na binanggit ni Pastor Stanley, nakalimutan ko lang kung ano yun. Hindi ko kasi mahanap yung aking notes. Pero ito mga kapatid ay napakahalaga that God's got to know us before na tayo ay pagkakatiwalaan niya. Kaya tayo mga kapatid, pag sa mga bosses, kailangan mapagkakatiwalaan yung mga inilalagay nila sa high position. Kaya minsan kahit na diba, pag nasa business or anything else, mga kapatid, kaya nasabihin natin matalino yung isang tao, pero kapag hindi mo siya kilala, hindi mo siya may pagkakatiwalaan. At may mga tao, kahit na hindi sila yung doon katalino, pero alam mo na they are dedicated to their work, maaasahan sila. At mas gusto ko yun, na pagkatiwalaan yung isang taong kilala ko. Kasi isang taong matalino nga, pero hindi ko kilala. Mas alanganin po yun. Kaya mga kapatid, maging sa pinagkakatiwalaan natin sa mundong ito, kailangan natin maging maingat dahil hindi lahat ng matatalino ay doon dapat tayo nag-ask ng advice. Kaya bagay sa atin, we are given a local church, a local pastor, local leaders. Kaya kahit na minsan sasabihin natin para may i-compare natin yung katalinuhan ng mga namumuno sa atin ay mas matalino ito doon sa aking pastor, sa aking leader. Pero hindi sila yung pinagkatiwalaan ng Panginoon para magbantay sa bawat isa sa atin. Kaya mas pakikinggan dapat natin kung ano yung sinulagan ng Panginoon, yung taong nakakilala sa atin. Kaya nga sabi ni Pastor Bonso tayo before na yung mga ina-admire natin na preachers in the internet, hindi naman nila tayo kilala kahit nasabi natin si Liz Donkey. Wala naman tayo anything against Liz Donkey, Arnold. Pero hindi ka nila kilala. Pero ang pastor mo, kilala ka niya. Dahil sabi nga, mga binibigyan ng Panginoon na lingkod niya, mga kapatid, I give it according to my heart. At ang pastor ay hindi po siya Diyos. Kaya may limitasyon ang kanyang responsibilidad at ang kanyang kaalaman. Maging sila, gaano sila katagal, kaya nasabi natin, si General Superintendent. But there's still a limitation sa kanyang kaalaman. Limitado mga kapatid, dahil tao siya mga kapatid. Kaya meron panahon siya ay magkakamali. Kaya kahit na anointed siya ng ating Panginoon, pero hindi niya kaya ibigay yung pangangailangan mo. Dahil hanggang doon lang siya, mga kapatid. At pag yung kanyang position, there will be a certain time, mapapalitan din siya. Kaya, kailangan mga kapatid, yung pinagkakatiwalaan talaga natin, mga kapatid, ay yung taong nakakakilala sa atin. Kaya may mga, ang tawag dito, proseso tayo, even in leadership, and chain of command. Dahil maging si Pastor, lalo-lalo kapag darami tayo, hindi niya tayo makikilala lahat. Pero may mga tinutuloy tayong mga leaders, mga kapatid, dahil mga kapatid, sila yung magbibigay ng urgent na pangangailangan natin sa dinami, pag madadami na tayo mga kapatid. Praise God. So, ganun din sa ating Panginoon. Bago niya tayo mapagkatiwalaan, kailangan makilala na tayo. Bago niya tayo pagkakatiwalaan, we do not have time to spend with Him, to communicate with Him. Wala tayong relationship sa Kanya, mga kapatid. Kaya kung gusto natin magpagamit sa ating Panginoon, uunahin natin yung relasyon natin sa ating Panginoon. Dahil ang paglilingkod sa Kanya, mga kapatid, ay hindi talaga, mga kapatid, yung parang sa trabaho. Pero ang ministry, mga kapatid, our ministry, mga kapatid, should come from our relationship with God. Amen? It should come from our relationship with God, not our talents, not our skills, but it would come from our relationship with God. Dahil kung it's just about talents and skills, mga kapatid, you will be limited. Napakalimitado ng pag-awit, ganyan. Pero mga kapatid, marami kang magagawa para sa ating Panginoon kapag meron kang relasyon sa Kanya. Dahil yung mga unnoticed na mga detalye ng buhay ay makikita mo. Akala mo sa dito lang, sa stage lang ang pag-ministry.
But mga kapatid, there are so many things na pwede natin gawin para sa Panginoon that is not written in the book or tinuturo usually, mga kapatid. Maraming mga specific na pangangailangan ng tao na mas mahalaga na kailangan merong isang tao gagampanan niya yung mga bagay na ito. Like mga tao may mga specific na pangangailangan at a certain time. Tapos lahat tayo gusto natin na doon lang tayo sa pulpito. Walang paglilihan sa kanila. Hindi natin na-fulfill yung pangangailangan talaga. But kaya kailangan meron tayong relasyon sa ating Panginoon so that we will not be limited. Kaya bagay sa atin, bilang alam natin kung saan tayo tinawag ng ating Panginoon, even before tayo nagkaroon ng license, mga kapatid, medyo matagal-tagal din tayong nagagamit in the music ministry kahit sa ano. Pero pag altar call na, kahit na tinatawag nila ako umakyat on stage, I don't go there because I know that my calling is not just on stage. Kaya kahit na, at anong kaya naman na nila yun. Pero I have to find someone at during altar call, yan, nilens natin, and maraming mga feedbacks na binibigay, salamat sa ganito, salamat sa pangilangin, salamat sa ganyan. And that is ministry. And that comes from our relationship sa ating Panginoon. Kaya ang ministry, mga kapatid, ay hindi lang natin i-depend sa kung ano yung usual nakikita natin. But ministry is really, mga kapatid, meron siyang pangangailangan na nabibigyan ng katugunan. Kaya kung meron tayong relasyon sa ating Panginoon, malalaman natin yung mga bagay na ito. Kaya we need to start living for God kung gusto natin magpagamit sa ating Panginoon. Kasi kung gagawin lang natin sideline ang paglilingkod sa ating Panginoon, hindi talaga tayo magiging effective sa ating paglilingkod. Pero kung gusto mo maging effective sa paglilingkod mo sa ating Panginoon, we have to live for God. Hindi natin yung gagawin para sa trabaho, hindi natin gagawin ang paglilingkod sa Panginoon para lamang meron tayo magawa na kapatid or pamatay oras. Pero gagawin natin yun dahil iniali natin yung ating buhay sa ating Panginoon. Kaya let's continue to be faithful sa ating Panginoon. Hayaan natin makilala tayo ng ating Panginoon bago niya tayo gamitin. Well, in fact, di ba, yung isa sa mga kinatatakot natin na verses, darating na araw, sasabihin ng mga lingkod ng Panginoon sa Kanya na, Lord, ako yung nagpa-prophesy, ako yung ginagamit mo, ako yung nangangaral, maraming napagaling sa iyong pangalan at sa aking ministry. Pero sasabihin ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Kaya yun yung delikado, mga kapatid, kapag gumagawa tayo na hindi tayo kilala ng ating Panginoon. Kaya kung mali yung ating umpisa, at hindi lang sa umpisa, dahil maaaring nag-umpisa tayo ng maganda, pero kung hindi tayo consistent na kilala ng ating Panginoon, maaaring sa paglilingkod natin sa Panginoon, doon pa tayo mawala sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. So, let's not mistake it, mga kapatid, na yun, hindi natin kailangan na or ini-equate natin or nagiging pampalit natin sa pakipag-usap sa ating relationship sa ating Panginoon, yung paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil hindi mo talaga mapaglilingkodan ng Panginoon kapag hindi mo inialay yung buhay mo sa ating Panginoon. Okay. Yeah. So, there. Nariyan, mga kapatid, na tayo ay, there's really a shift na pagkatawag ng Panginoon sa iglesia nito. And maraming mga lessons sa conference that is teaching about these things. Kaya yung lesson namin doon, hindi lang yung pangkabataan, mga kapatid, kundi para sa bawat isa sa atin. Yan. So, we need to go higher. Yan. Kaya dito, mga kapatid, so, maalala natin yung kwento dito, mga kapatid, na bago sila sumakay ng aeroplano, sila ay nagkaroon, mga kapatid, na pagkatawag sa pananalangin. They were called to intercede and they prayed for 2 hours for something that they did not know. Kaya, mga kapatid, yung prayers natin should not just be limited sa scheduled prayers na Sundays, devotions, ganyan. But we need to be sensitive, mga kapatid, sa pagkilos ng ating Panginoon sa nais na gawin natin. And of course, 2 hours, and then after a few hours, wala pa sila masyadong naririnig na mga nangyaring kakaiba. Pero kung sumakay sila sa aeroplano, yan nga, nakita nila
na they are just 2 to 3 feet above sea level, mga kapatid. So, naroon mga kapatid na mali yung landing dahil mali yung paglalagyan na miscalculate dahil foggy, hindi makita ng piloto or ng driver ng eroplano yung kanyang tatapuan. Kaya naka-rely lamang siya sa kung anong sinasabi doon sa tower. Pero mali din yung binigay. Pero dahil may tao, may mag-asawa na ginamit ng Panginoon para manalangin, they were lifted up. Itinaas sila. Hindi yung normal na pagtaas, kundi yung biglang pagtaas na gano'n na parang may kamay na bumuhat sa aeroplano ito. Dahil kung yung normal dapat paunti-unti na pagano'n. Pero ang nangyari is diretsong pagtaas, mga kapatid. Kaya sa atin, mga kapatid, spiritually, maraming mga ganun, di ba tayo lahat sumasakay ng aeroplano. Pero maraming panahon, mga kapatid, na pwedeng itaas ng isang tao ang isang taong nangangailangan. When, mga kapatid, may mga taong ginagamit niya ang nag-yield sa kanyang pagkatawag upang manalangin. Another thing, na lesson dito, mga kapatid, is yung sabi niya doon na inference niya doon sa cockpit, doon sa kung sa drivers, sa area, doon sa pinakaharap, that he was given an opportunity para pumunta doon sa harap. Mas na-enjoy niya yung kanyang flight more than anyone else because the others were just passengers. Pero siya, he is involved sa driver ng aeroplano ito. Kaya sa ating buhay, kung gusto natin ma-enjoy yung ating paglilingkod sa ating Panginoon, napakaganda na naririnig natin yung conversation mula sa ating Panginoon at naroon din yung ating pastor at kung ano yung mga conversation na nangyayari, yung exchanges. Dahil dito merong exchanges na nagaganap. Mula yung mismong piloto, yung kakabin niya para magiging assistant niya, yung nandoon sa tower, na-enjoy na pinapakinggan yung exchanges ng communication. So ganoon din sa ating buhay, ganoon din sa ating mga kapatid na may mga panahon we're given those opportunities na nakikita natin, napapakinggan natin yung pagkakataon kung paano namusap ang Panginoon sa mga leaders natin dahil nandoon tayo. So let's not just be passengers sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil kapag passengers ka lang, hindi mo alam kung ano nangyayari. Diba? Kaya pipili mo, alam mo walang nangyayari sa buhay mo. Kala mo wala kang testimony. Because sometimes we're just passengers. Pero hindi natin nakikita yung mga panahon binubuhat at inaangat tayo ng ating Panginoon. Pero yung taong nandoon sa harap, yung kasama niya, yung piloto, dahil kapag may nangyayari, hindi sa agad sasabihin ng piloto na, hala, meron nangyayari, may turbulence na nangyayari. Hindi na pwedeng sabihin kaagad yun sa mga passengers dahil papapanik sila. Pero doon, nagkakaroon ng exchanges na very private doon sa harap. Kaya na-enjoy niya yun, it's a privilege for him dahil hindi lahat ng tao makakapasok doon. Mapapakinggan nila yung mga exchanges, mga kapatid, ng salita. So, ganoon din sa atin, hindi lahat talaga nakakapasok doon sa pinakakailaliman, mga kapatid, ng pananalanan, ng relationship sa ating Panginoon. Kaya nga, ang buhay ng isang Kristiyano ay hindi lang mali ba ito o tama. Hindi, mga kapatid. But if there's something that you can go deeper into, mga kapatid, ay doon tayo papasok. Kasi kapag tatanungin lang natin kung ano yung mali, para naghahanap na tayo ng passing grade, yung average, mga kapatid. But the call of God is always to go deeper, mga kapatid, upang ma-enjoy natin kung ano yung nais na ipakita ng ating Panginoon. Sabi ng ating Panginoon, ano yung mga nais na ipakita? Mga bagay na hindi mo pa nakita. At hindi mo yung makikita kapag ikaw ay manatili passenger lamang. Kaya refuse to just be a passenger. Na ikaw lang pinapanalangin or nandun ka lang, okay lang yung buhay mo, comfortable area lang, mga kapatid. But let us be interested sa ginagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Praise God. So yan yung verse na ginamit niya. O thou, that hearest prayer, unto thee shall all flesh come. Blessed is the man whom thou choosest. So hindi po lahat talaga ay nakakapasok doon. Sa kung saan, mga kapatid, napakaganda at napakatindi ng pakikipag-usap ng ating Panginoon.
Dahil pinipili niya kung sino yung pinagkakatiwalaan niya. Hindi lahat nakakaalam ng sikreto, pero ito ay pinipili ng Diyos. Hindi lahat ng anak ng Diyos kinakausap ng Diyos. Pero pinipili niya kung sino yung kanyang pagkakatiwalaan. At sana mga kapatid, pag-aalatin tayo, pagkatiwalaan tayo ng ating Panginoon. And causes to approach unto thee, that He may dwell in thy courts. We shall be satisfied with the goodness of thy house, even of thy holy temple. Kaya yung pinaka-joy talaga ng paglilingkod sa ating Panginoon, nandun sa pinaka-kaloob-looban na kapatid. Kaya hangarin po natin yun. Hindi lang yung mahawakan natin yung garment ng ating Panginoon. Pero mga kapatid, kailangan maganda dahil ito ay invitasyon ng ating Panginoon na makarating tayo sa trono ng kanyang kaharian. Praise God. So, minsan satisfy na lang tayo sa maraming ating mga panalangin. Pero ang nais ng ating Panginoon is to show us greater things. Kaya hindi ko lang kung what does that mountain talaga dahil talagang ko sa mountain na yan, kagaya nung naibahagi natin Wednesday, mga kapatid, give me this mountain. And there's also a dream kasi mga kapatid na binigay sa akin ng Panginoon last year. And saan ko na ito kwento sa iyo. So, that pilot of a little South American airline is calling us. But the high God of heaven said, here's a seat for you for a while, and I'll tell you some secrets. So kung pinapasok ka mga kapatid dun sa cockpit sa isang aeroplano, napakalaking privilege na yon. Dahil sino ba dito mga kapatid sa mga nakasakay ng aeroplano, sino na dito ang pinapasok? Wala pa. Yan mga kapatid, wala pang pinapapasok talaga dahil hindi naman talaga yun yung pinaka-uupuan mo talaga magiging pasahero talaga. But it's a privilege kapag pinapasok ka doon. Ibig sabihin may tiwala sila sa'yo. Yan. And you are special. He revealed His secret unto His servants, the prophets. Nagre-reveal ang Panginoon, mga kapatid, sa atin. Although hindi lahat. Pero, di ba, napakaganda, mga kapatid. So, paano mo malalaman yung isa sa mga bagay kung paano mo malalaman na close kayo sa isang tao? Meron siyang nire-reveal sa iyo na hindi alam ng ibang tao about him. So, ganoon din sa bawat isa sa atin. Kaya kung wala ka pang masyadong nalalaman sa Panginoon or anything else, it's time to desire these things, mga kapatid, na merong ibabahagi sa iyo, Panginoon. Yung hindi mo napulot sa pangaral lamang or may sinabi sa iyo, pero yung Panginoon mismo yung mangungusap sa iyo. Hindi man sa audible voice lagi, mga kapatid, pero in ways, maraming kaparaan ng Panginoon to reveal His secret, mga kapatid, sa bawat isa sa atin. Dahil kung may mga secret na i-reveal ang ating Panginoon, hindi lang ito basta-basta ang secret, mga kapatid. Pero merong itong kalakip, either salvation, either blessing. Dahil sino ba yung kanino ba nag-reveal ang Panginoon ng mga secrets? Abraham. Nasabi ng Panginoon, susudugin niya yung Sodom and Gomorrah. So that's a secret. Dahil walang nakakaalam. Even angels do not know it. Pero si Abraham, nalaman niya. At dahil nalaman ni Abraham, nakipag-bargain siya sa ating Panginoon. He interceded para sa kanyang pamangkin. At dahil nireview ng Panginoon ang secret niya kay Abraham, at dahil nalaman ni Abraham ang secret ng Panginoon, siya ay nanalangin sa ating Panginoon. At dahil siya ay nanalangin sa ating Panginoon, naligtas ang kanyang pamangkin. Kaya ang secret, mga kapatid ng Panginoon, hindi lang yung basta-basta. Merong kalakip na maliligtas. Merong kapalit na mag-isisave. Merong kapalit, mga kapatid, na may milagrong gagawin ng ating Panginoon. Kagaya sa akin, na iniligtas ng Panginoon o may bata. May nireveal ng Panginoon, yung napangaginipan, tinawagan si Daddy, nag-pray sila, nag-intercede sila. Knowing ako yung masasagalaan sa susunod na mga pangyayari. Maraming malayo, mga kapatid, walang masyadong nangyari talaga. Gas-gas lang po talaga. Yan ay dahil, mga kapatid, may secret na nililibig ang ating Panginoon. Kaya, hindi basta-basta ito, mga kapatid, na huwag natin sarayan sa kanila na lang. Dahil hindi po basta-basta ang sikreto ng Panginoon. Kapag pinagkatiwalaan ka ng Panginoon, ay grabe, mga kapatid.
marami kang pwedeng ipagpasalamat sa ating Panginoon. Praise God. Yan. So, this is another story. Yan, kaya po tayo ng kwento. Now, ito naman mga kapatid ay si Sister Freeman. Isa siyang missionary sa South Africa. And ito yung first na paglalayag niya. Hindi siya yan, mga kapatid. Kinuha ko lang ang picture sa internet. And meron silang anak na around 5 or 6 children. And isang baby. And yung during sa kanyang paglalayag na sa barko sila, mga kapatid, na yung kanyang mga anak, nagkaroon sila ng mga sakit, karamdaman, na nag-develop into pneumonia. Imagine nyo yun, sila ay magpupunta, maglalayag sila, mag-missionary trip sila, dala niya ang 5 hanggang 6 na anak, baby pa yung isa, tapos lahat nagkasakit. Then, meron yung, she had some nursing experience and alam niya, dahil meron siyang nursing experience kaya alam niya na yung kanyang, yung baby niya ay mamamatay na. So, out of the ship, mga kapatid, kung sa barko ay may mamamatay, ano po ang gagawin? Itatapon. Kung may namatay doon sa barko, itatapon lang nila. And syempre sa isang ina, kahit na hindi sa isang nanay, para sa atin, hindi natin gusto mga kapatid. Natin sa buhay, biglang natapon lang sa barko. Yan. Ipatapon lang nila sa karagatan. So, she wrestled ng ilang araw, gabi, mga kapatid, upang sila ay alagaan na siya ay napagod na dahil kawalan mga kapatid. Napaka-dami pa nila, mga kapatid. Kaya nung panahon, mga kapatid, na hindi niya kayang manalangin, sabi niya sa Panginoon, "Oh God, lay me on somebody's heart. Let somebody, somewhere, pray for me." Yan. Yan yung kanyang panalangin. Yan na lang yung nabanggit niya sa Panginoon. Dahil hindi na niya kayang manalangin. Kaya sabi niya sa Panginoon, "Panginoon, gumamit ka nga na tao mananalangin. Pwede bang ilagay mo yung aking sitwasyon sa puso ng ibang tao?" At dumating yung, and then nakita niya, mga kapatid, na yung kanyang, yung chest ng kanyang anak, yung baby, ay nag-relax at naging normal na yung kanyang paghinga. At natulog na ng normal. At lahat ay okay na. And then, ang nangyari, mga kapatid, she received 6 letters, widely separated areas, mula sa iba't ibang lugar. And lahat sila, pare-parehas ng sinabi sa kanya. Sabi sa kanya, "Mr. Freeman, anong nangyari sa'yo? And anong nangyari doon sa baby on this certain date? And at a certain hour of the day, dahil kami ay napag-utusang manalangin sa inyo." Ganun ang nangyayari, mga kapatid, kapag tayo ay compelled na manalangin sa ating Panginoon. Even date and time ay ibinibigay ng Panginoon. Kaya, yun, blessed is the man really na tinatawag ng ating Panginoon kung God chooses. Praise God. So, there might be despair sa ating mga buhay. Kaya kung tayo gusto din natin paggamit sa ating Panginoon, ibig sabihin, may mga panahon na may mga taong hindi na nila kaya manalangin. May mga panahon, may mga taong hindi nila alam manalangin. Kaya ikaw yung tinatawag na manalangin para sa kanila. Kaya, it is an opportunity para sa bawat isa sa atin upang magpagkatiwalaan ng Panginoon upang manalangin. Kaya ito yung mga panalangin na you have to put down kung ano yung ginagawa mo. Dahil may buhay na nakasalalay sa iyong pananalangin. Kung ito ay gagawin mo ba o hindi. So, we need people nowadays who will be willing to carry the load, not later. Pero sabi ka ng team natin, now. Ngayon na, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. So, yan. Sabi dyan, the spirit of prayer can lead you. It will not abide with the unconcerned, unconsecrated heart. It won't stay there.
It has to have the heart sensitive and an attitude of prayer. The spirit of prayer, pwede siyang umalis sa atin. Especially intercessory prayer. Kasi nga, matindi pa ang kailangan. Hihintayin ka pa niya. Wala na. Mamamatay na, hihintayin ka pa. Sasabihin mo pagka kung matapos yung ginagawa mo sa kamanalangin, baka wala na yung tao. Kaya it could leave us. Yung itong special action ng Espiritu ng ating Panginoon, maghahanap siya ng iba kasi may matinding kailangan. Kaya kung ayaw mong manalangin, iba'y gagawin din ng ating Panginoon. That's why, mga kapatid, we need to know how to lay aside some things, especially at certain moments, na tayo tinatawag ng ating Panginoon na tayo ay manalangin. Kapag tayo ay inuudyukan ng Panginoon, there's this trust ng ating Panginoon. Sinasabi niya na pinagkatiwalaan ka ng ganitong burden dahil, and I'm hoping that you won't shun it, hindi mo ipagtatago yan. You won't say, I'm too tired. You will excuse yourself because you're too busy. Tinatawag ka ng ating Panginoon at this certain times and hours. We know that God, ayan. So, in Isaiah chapter 66 verse 8, sabi doon, as soon as Zion travailed, she brought forth her children. As soon as Zion travailed, she brought forth her children. So, hindi lamang ito travail in birth na sa pag-uumpisa. But there were times we have to travail for people din na naipanganak na because they needed deliverance. So, the Israelites, ilang taon silang in captive. But prayers, God called people to pray for Israel for how many years? Nakita natin doon, nagkaroon ng deliverance. Kaya kahit na gano'n katagal, God is calling people upang manalangin. Okay, mamaya. So, sa atin mga kapatid, sabi dito, do you think being foolish, carnal, and carry your frivolity entices the spirit of prayer? Yan, sabi nito mga kapatid na hindi mag-welcome or hindi ma-attract yung spirit of prayer sa ating buhay if we are being foolish, carnal, sabi nito mga kapatid. Kaya kailangan maging handa tayo. So we need to have a consecrated life upang tayo ay gamitin ng ating Panginoon. We have to attract God. Dahil sabi ko nga, this is a work na may pangailangan talaga na kailangan matunan. Hindi lang ito basta-basta ang panalangin, pero may matinding mga pangangailangan. Kaya kung hindi makita ng Panginoon na tayo mapagkatiwalaan, hindi natin ito maranasan sa ating mga buhay. But we've got to attract God na masabi ng Panginoon, sige nga, gamitin ko nga ito, itong tao ito. Kaya you can run wild all day and then all of a sudden, bigla mong maririnig may mararamdaman ng burden ng Panginoon. Kaya hindi mo mararamdaman kaagad yung burden na yun kapag you're always busy. Wala. Parang hindi ka talaga pagkakatiwala ng Panginoon. If you are always busy trying to do whatever, kahit na sabihin natin, you are working for God. But if you're too busy kung mapakialaman, hindi ka pwedeng matap on the shoulder, irritated ka kaagad, hindi tayo mapagkatiwalaan ng Panginoon at all time. Pero ang pagkakatiwalaan ng Panginoon, alam niya yung puso na nakahanda para sa Kanya. Praise God. So, we need to be, it will not abide with the unconcerned, unconsecrated heart. Will not abide in the unconcerned, unconsecrated heart. So, meron pa tayong concern, mga kapatid? Amen? Meron pa ba tayong concern, mga kapatid? Not just in words, but we have to be thinking about other people. Kailangan mga kapatid natin ito. And sabi nga, tamang-tama din sa lesson natin sa discipleship, nung nakaraang linggo or pinakalakarang pang linggo, na ministry, dapat sa lahat ng ministry, dapat meron kang puso para sa tao.
Dapat meron kang puso para sa kaluluwa. Lahat ng ministry dapat may puso ka sa kaluluwa. Amen po ba? Yes, that's right. Hallelujah. So, nice kung ipaalala yun dahil medyo nakalimutan natin. Kahit nasa music tayo, we have to be concerned sa kaluluwa. Lahat tayo dapat concern natin sa kaluluwa. Dahil kung hindi, mga kapatid, mawawala tayo. Mawawalan tayo ng galak, mawawalan tayo, or mabilis tayo mainis. Pero kung lahat tayo nasa puso natin para sa kaluluwa, tayo din yung ginagagalak ng ating Panginoon. Maraming pwedeng gawin ng Panginoon in our ministry. Bakit ba natin kailangan ng ministry? For the edifying of the church. Ano ba yung church? Tayo yun, yung tao. Hindi yung building lamang. Pero bakit may ministry, di ba? Bakit may mga gifts? For the edifying of the church. For the people of God, that is the church. Kaya kung tayo, wala tayong concern sa tao, walang silbi ang ministry natin. Diba? Sabi ko natin, walang silbi ang ministry natin dahil ang ministry para sa church ng Panginoon. At ang church ng Panginoon ay yung mga tao ng ating Panginoon. Praise God. So let us be sensitive. Kahit na pwede kang kausapin ng Panginoon, pero kung hindi mo, we don't take heed, mga kapatid, we are not heart sensitive, and hindi tayo sensitibo sa pagkilos ng Panginoon, pwede niya tayong lisahin. We know, mga kapatid, sa panahon ni Samuel, there is a priest. There is a tabernacle. There is an ark. But there is no presence of the Lord. There is no word. Because, wala na. They become unconcerned. They become unconsecrated. They became insensitive, mga kapatid. Although he is a priest, he is dwelling in the courts of God. But there is no voice. There is no word from the Lord. And without the word of the Lord, people will perish. Pero mga kapatid, para ma-save ang kanyang mga anak, anong ginamit ng Panginoon? Isang bata. Isang bata. Na walang kaalam-alam. Hindi niya maalam na yun ay na pag-usap ang Panginoon na may audible voice. Hindi niya alam. Kaya nga nung narinig ni Samuel na may tumatawag sa kanya, akala niya si Priest Eli. Dahil bata pa siya. But because he is so sensitive, alam natin ang bata, hindi busy. Kaya, siguro, yun yung isa sa mga dahilan kung bakit sabihin, alam natin maraming qualities sa isang bata na hinahanap ng Panginoon sa mga matanda. That we become available sa Kanya. Dahil ang mga adults, sobrang busy. Pero kung sobrang kang busy, hindi mo siya mapapakinggan. Pero itong batang si Samuel, ilang beses na napakinggan ng Panginoon, he didn't miss any of it. Kaya naroon, mga kapatid, siya ay ginamit ng ating Panginoon. So, nandoon at doon nagsimula yung kanyang ministry. Nung siya ay sumagot sa tawag ng ating Panginoon. Hindi dahil sa panahon na ipinakita niya kung gaano siya kagaling. Hindi dahil ipinakita niya kung ano yung kanyang kaalaman. Pero nagsimula kanyang paglilingkod sa ating Panginoon, yung na siya ginamit ng ating Panginoon when He said, "Yes, Lord, here I am, speak, for my servant heareth." Hindi lahat nakikinig. Alam natin niya. At minsan, isa tayo sa mga hindi nakikinig. Pero kakausapin ng Panginoon, sabi, "Lord, here I am, thy servant heareth." Praise God. So, hindi mo na marami akong malakas. Yeah. So, sabi dito, don't justify your carnality, your coldness, or indifference. Gamitin natin itong mga masalita ito. Dahil, akala natin rin sa many times, we are justifying ourselves. We are excusing ourselves para hindi manalangin. Hallelujah. Pero when it comes to prayer, do not justify yourself. Dahil ikaw mismo, maraming mga oras na kailangan ka ng panalangin. Hindi lamang sa gabi, hindi lamang sa panahon ng panalangin, pero lahat tayo, maraming mga panahon kailangan natin ng panalangin. So what is carnality ba, mga kapatid? Alam natin, hindi lang yung paggawa ng masama.
but we are living after the flesh. Amen? Hindi lang yung masama, hindi lang yung pumapatay, hindi lang yung nagkakaroon ng immoral conduct. But when we are just living in the flesh, yun ang talaga yun, di ba? Laman. Carnality, ito yung laman. Kung ang lagi nating pinakikinggan, inuuna, laman, that's carnality. So, when we justify ourselves for dapat may magawin tayong spiritual na mga bagay, pero mas uunahin natin ang ating laman, that's part of it. But God says we need to live after the Spirit. Yung coldness natin, yung indifference natin, alam natin may pangangailangan natin because marami tayong nahabol sa mga panahon ito. We become cold, we become indifferent. Hindi natin masyadong pinapakinggan. We become unconcerned, mga kapatid, sa mga prayer request ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. So ito yung panahon, mga kapatid, na tayo ang gagamitin ng ating Panginoon. Sino pa nga ba ang gagamitin ng ating Panginoon? Kundi tayo. Tayo, mga kapatid, ang hinihintay ng Panginoon, hindi sa labas, kundi tayo. Praise God. So here we have Romans chapter 8 verse 26. We know not what we should pray for as we ought, but the Spirit itself may give intercession for us with groanings which cannot be uttered. So hindi lahat ng panahon ay mananalangin tayo dahil alam natin na may pangangailangan. Pero may mga panahon, mananalangin tayo dahil nararamdaman natin na may pangangailangan. Amen po ba, mga kapatid? Hindi kailangan meron tayong makita, ang grabe di patay, kitang dani, bago tayo talagang mananalangin. At hindi natin, lalong hindi natin hihintayin na kailangan natin yung tao malapit kang mamatay bago tayo manalangin. Minsan, may mga emergency, pero dahil hindi natin kilala kung sino yun. Sige, yung iba nila, meron naman siguro nag-pray kasi nasa GC. Ang dami naman siguro mag-pray, pero dahil hindi natin kilala yung tao, sometimes, hindi tayo manalangin. Or sasabi lang natin, Lord, pagalingin mo nga si sister, si brother, and then okay na. But mga kapatid, let us not be indifferent. Let us not be cold, mga kapatid, in these needs. Dahil ito, mga kapatid, yung nasa puso ng ating Panginoon. That's why when hindi lahat ng panahon, kailangan alam natin na tayo ay may ipapanalangin kaya tayo manalangin. That's why kaya yung sa una natin pinag-uusapan, we need to be living for God para maramdaman natin. Dahil hindi natin mararamdaman yun kapag hindi tayo namumuhay sa Panginoon. Hindi natin mararamdaman yung pangangailangan na iniiyak ng Espiritu ng ating Panginoon. Kapag tayo mismo, hindi natin kilala yung Espiritu ng ating Panginoon. There is no connection sa ating Panginoon. Hindi natin malalaman yun. Kaya yung first na tinasabi lang ng mga kapatid, God is calling us na kailangan kilala din tayo ng ating Panginoon before na tayo gagalutin. Praise God. Hallelujah. So, Paul wrote in Corinthians, 1 Corinthians chapter 14, verse 15, I will pray with the Spirit. So let us learn to pray with the Spirit. Kaya ito yung mga panahon, nagtapangs tayo, mga kapatid, dahil hindi natin alam lahat ng mga bagay. So let the Holy Spirit take over sa ating mga buhay upang tayo ay kanyang gamitin. Sabi dito, hindi ko alam kung ano yung aking hihingin sa ating Panginoon, pero narito ako available for gamitin ng ating Panginoon. Praise God. And hindi lang yun, mga kapatid, but sabi din ni Paul doon, I will pray with understanding also. So hindi lahat ng panahon, you are going to wait for the feeling at ikaw ay mag-speak in tongues. But there has to also be a time that you are praying with understanding. When you are speaking in tongues, you do not understand. But when you are praying in words, you can understand. Amen? Kaya hindi lang tayo lahat dito nag-speak in tongues lang. Kailangan natin mag-speak in tongues. But we also have to practice to pray in prayers that we can understand. Ito magkasama sila. Hindi sila magkiwala na kapatid. Dahil may mga panahon, kailangan ng Espiritu mo at kailangan talaga yan.
Pero may mga panahon, kailangan alam mo din yung ipinapanalangin mo at doon ka nagkakaroon ay yun yung una mo na nakikita na sinasagot ng Panginoon kasi yun yung alam mo. Kaya kailangan ito parehas. That's why yung mga bagay na nalalaman natin, ito yung mga isa sa mga nakakapag-edify sa atin immediately kasi alam natin. While we are praying, mga kapatid, kaya may mga prayers na kailangan ng interpretation dahil incomplete yung tongues na yun without the interpretation. Kaya maging sa atin, kaya kailangan natin manalangin mga kapatid na meron din pangunawa. Dahil ito rin mga kapatid yung ginagamit ng Panginoon to edify us na mismo ginagamit niya ng nalangin. Praise God. So there were times that the Spirit takes over and bears your infirmities sa ating Panginoon. Kaya yun mga kapatid, let the Spirit take over sa ating mga buhay. Kaya when we become unyielding sa ating Panginoon, hindi talaga natin ma-fulfill yung pinakagusto ng ating Panginoon. But when we become available and yielding sa ating Panginoon, pag sinabi natin yielding, talagang i-aalam mo sa Panginoon lahat, hindi mo siya i-control. Dahil minsan, kinokontrol natin ang Panginoon sa ating pananalangin. Tama na ito, magagawin ako mamaya. Minsan, nananalangin ka na. Yung isipan mo, yung gagawin mo mamaya, di ba? So, hindi doon nakakakilos fully ang ating Panginoon. But many times, God wants to use you na everything should be out of mind except God. Let the Spirit of the Lord take over sa ating mga buhay. Praise God. So, ito naman mga kapatid, merong panahon na itong taong ito mga kapatid ay sa gabi, meron silang naramdaman na spirit of intercession na talaga pumilos ulit sa kanilang mga buhay. They travailed and naramdaman nila yung death. Sabi niya dito, I felt death from somewhere. Hindi niya alam kung para saan, pero nanalangin pa rin sila at inilift nila ito sa ating Panginoon. And then, after nilang nanalangin, naulit-ulit, a few, siguro, hours or minutes lang. Naramdaman ulit nila yun, kaya nalangin ulit sila. Then later, they found out na yung kanyang kapatid ay nasa isang delikadong kalagayan. Dahil merong isang lalaki na nakatakas sa bilangguan. Na nandoon na siya mga kapatid sa pintuan ng kanyang kapatid na babae. So, naroon mga kapatid na muntikan. So, he walked around. Ito isa sa mga kinatatakutan ng mga tao. He walked around the windows and mag-isa na itong kapatid niyang babae. Pumunta siya doon sa pintuan and nung siya ay pupunta, yung kapatid niyang babae ay pupunta na sa pintuan na kung saan nandun naghihintay itong kriminal na ito. Dahil sila ay nanalangin, tumalikod siya. Tumalikod itong kriminal na ito. Pero mga kapatid, tapos yun, tumakbo na siya. Tapos nung siya ay tumatakbo, yung kriminal na ito, paalis, tumigil ulit siya. Tapos lumingon ulit siya at bumalik ulit siya. Kaya pala, 2 beses sila nanalangin. So, sa ating mga buhay, we are praying to achieve things or kailangan matugunan talaga yung pangailangan. Hindi lang tayo mananalangin pag ganito yung dumating sa ating buhay. Hindi lang tayo mananalangin out of obligation. Pero mananalangin tayo out of the need na kailangan ito ay matapos. Bakit sinabi ko out of the need? Kasi itong kwentong ito, it tells us 2 times in one day na sila ay nanalangin. So, dahil bumalik yung tao eh. Kaya kung isang beses lang, sila nanalangin na overcome sila sa una, pero sa una hindi. Kaya kailangan tayong leto hanggang sa matigil. Kaya ito yung isa sa mga na babangit na pastor before na kailangan tapos yung ating panalangin. Especially if you know, if you experience that it is a battle that is urgent.
It has to be finished. Huwag kang tatayo hanggang sa hindi ito matapos. Dahil delikado mga kapatid sa atin. Pero dahil gano'n ka-accurate, kung gusto nyo ng Panginoon sa ating mga panalangin. Eh, kung gusto natin ng fruitful na ministry, kailangan marunong tayo pumasok sa presensya ng ating Panginoon. Truly, sabi dito ulit tayo mga kapag inulit niya, blessed is the man that God will choose to come into the cockpit na kasama niya. We have to be consistent. So gaya ito dun sa panalangin ni Jesus, give us this day our daily bread. Dahil specific yung kanyang tinuturo na panalangin. So we need to be consistently in contact with God daily. Kailangan kapag gusto natin maging intercessor, we need to be consistently in contact with God daily. Praise God. So we can enjoy life, but on the other hand, there is a certain quality that grieves the Holy Ghost. Pwede tayo mag-enjoy sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Pero wag sana natin maisasantabi yung mga bagay-bagay that grieves the Spirit of the Lord. At habang nandito tayo sa mundong ito, marami tayong mga bagay na pwedeng iyakan sa ating Panginoon. Hindi tayo mauubusan. Kaya, although nandun tayo sa mga blessings or times siguro in celebration, but let's not forget to have time, mga kapatid, upang manalangin sa ating Panginoon. So, if we are going to be entrusted with intercessory prayer, we need to stay in tune with God. Kailangan in tune tayo lagi. We need to be consistent sa ating pag-abot sa kaharian ng ating Panginoon. Yan. So, yung frivolity na yan, mga kapatid, yan yung silly or light-hearted or playful behavior that lacks seriousness. Kailangan seryoso tayo sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Yan yung isa sa mga result ng sinasabi ni Pastor Stan ng conference na reverence. We've got to revere God and ganun din sa kanyang ipinapagawa sa bawat isa sa atin. Praise the Lord. Kaya mo to. Okay, praise God. 1 Timothy chapter 2, verse 8, that men pray everywhere. So this one, mga kapatid, sa ating offer dito, mga kapatid, it encourages men. Hindi lamang, mga kapatid, men as human being, but men as lalaki. Salamat sa Panginoon, may mga lalaki dito. May mga tatay dito. Amen, praise God. And I do hope na ma-encourage kayo at ma-encourage nyo din ang inyong mga kapwa na tatay. Dahil iba rin talaga, mga kapatid, yung ipinagkaloob ng Panginoon sa mga tatay. So, there are times when God speaks to men as human family in general. But, sabi niya dito, sa author natin, sabi niya, I do believe na dito, the men here, referring here, mga kapatid, was actually talking about men. Dahil sa next verse, ang kakausapin niya naman, women. Kung titignan niyo sa verse 9. So, it takes dahil some intercession, it takes some strength. So, it takes a man to do that. Kaya mga kapatid, ang pagkatawag sa mga tatay during the old times, ay kapahagi sila sa priesthood. Ano ba ginagawa? Wala kang makikita priest na babae in the Old Testament. Ang tinatawag talaga, lalaki. And every father in the family is going to be a priesthood, a priest of his own household. Ano ba ginagawa ng pari? Nag-aalay na nanalangin. Kaya although, mga kapatid, salamat sa mga nanay na marunong manalangin sa ating Panginoon, pero wag mo natin ipaubaya sa kanila ang pananalangin. Amen po ba, mga tatay? Hallelujah. Huwag mo ipaubaya sa kanila. Tutulungan nila kayo. Pero
Pero huwag nyo dahil sabi natin, mas ma-emotional kasi sila. Pero in the Bible, God is calling for men to pray everywhere. Hallelujah. Kaya let's support mga kapatid ng ating mga tatay. Hallelujah. Dahil iba po talaga kapag kayo yung manalangin. There is an authority, intercession. There are some prayers that means authority. And some authority, mga kapatid, ay binigay sa inyo ng mga tatay. Kaya mga kapatid, napakaganda kapag may mga tatay na nanalangin. Yes, we are blessed sa mga nanay. Grabe mga kapatid. Pero kailangan, mga kapatid, na to believe sa mga pinagdadaanan ng mga tatay ngayon. God is calling you para tumayo at tindigan ninyo. Hallelujah, yung inyong pananalangin sa ating Panginoon. Sa mga pagsubok niyo na yan, I believe it's a calling of God for you na talagang mas lumapit pa talaga kayo sa ating Panginoon. Dahil saan ba tayo mas tumitinding lumalapit sa Panginoon sa panahon ng pagsubok, hindi mo ba? Kaya don't let that put you down. Don't let that be something that would lift you up, that would call you into a deeper kind of prayer. Na hindi dahil may mga nanay na marunong manalangin sa iglesia ng ating Panginoon. But I do believe, mga kapatid, bahagi ito ng shift ng iglesia, mga kapatid, kapag ang mga tatay natin marunong mag-intercede, mga kapatid. Hindi na yung panalangin, mga kapatid, na mabato, pero yung talagang ginagawa ng mga pari. Amen. Pag-alalahin na lang po kung paano, mga kapatid. But I do believe in my spirit na itong pinagdaraanan ito ng mga kakaiba na hindi nyo maunawaan is a call for you to stand as a man who is praying unto God. Hallelujah. I know it would take some strength. Huwag kayo mag-alala. Of course, hindi lang sila manalangin. Diba? Ganda kapag pamunahan nyo at kami ipapanalangin namin kayo habang kayo ay nanalangin sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Can we do that, mga kapatid? Hallelujah. Praise God. Ooh. Praise God. Kaya, maging sa Bible school, may panahon sa babae na magbigay ang panalangin, pero ako yung tumapos. Dahil, ang tawag na dito, panahon na nila pumasok. Ako lang yung may karapatan na mag-extend ng oras doon. Dahil may oras lahat. Kaya kailangan makapasok na sila doon sa door. Pero doon, mga kapatid, makikita natin kung paano tinatapos na ating Panginoon. We've got to finish our prayers, mga kapatid. And we have to continue it and we're not going to leave it half-baked. Praise God. Hallelujah. Pwede ba tayong tumayo, mga kapatid? Praise God. Hallelujah. Let us worship the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise God. Hallelujah. Nanganatuloy ko po sa Panginoon sa oras ng ito. Hallelujah. Praise God. Our English mas parang matatan na ito, mga kapatid. Alam, hindi ko lang kung paano natin gagawin. But can we just, I just felt like praying for them, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. To conclude, mga kapatid, sa lesson natin sa umagang ito. Hallelujah. Praise God. Yung ibang mga lessons natin, that's for you to take, mga kapatid. But can we just offer a short prayer sa ating mga tatay, mga kapatid? Can we raise our hands unto God? Hallelujah, Jesus. Oh Lord Jesus, hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah sa pangusap, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos. Salamat, Panginoon, di mo kami pinapabayaan. We know, oh God, Jesus, that everything that we are going through right now, oh God, Jesus, may dahilan ka, Panginoon, di ba namin maunawaan? We can't give answers, oh God, but you can give answers to this, oh God. At hindi kami daraan sa mga ganito, Panginoon, oh God, Jesus, na pamabayaan mo kami, Panginoon, oh God, Jesus. Oh God, Jesus, you are truly calling this church into a higher place and a higher dimension, oh God, Jesus. And Lord, oh God, Jesus, dahil kung kami nagkakaisa ang iglesia mo, Panginoon, oh God, na isabing panalangin ng Panginoon ang mga tatay, Panginoon, sa iglesia.
Jesus. That you would strengthen them, oh God, Jesus. Alisin mo yung shame sa kanila, Panginoon. Alisin mo, Panginoon, oh God, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Anything that keeps them down, oh God. But lift them up, oh God, Jesus. Hallelujah. We pray, oh God, kung nasaan ba sila. Hallelujah. Sa mga oras na ito, Panginoon, oh God, Jesus. Maybe here, oh God, Jesus, or outside of this church. Or they may be abroad, oh God, Jesus. We pray, oh God, Jesus, that you would touch them, oh God. That they may do their purpose, oh God, Jesus. Cover them with your precious blood, oh God. Give them the authority, the strength, oh God, Jesus. To uphold their families, oh God, Jesus. To lead this church, oh God, Jesus. Hallelujah. Anoint them, oh God. Hallelujah, Jesus. Pagpalain mo sila, Panginoon, oh God. Mula sa kanilang ulo hanggang sa kanilang kayaplakan. Para kasi mo kanilang kaisipan, Panginoon. Ang kanilang puso, Panginoon, oh God, Jesus. Strengthen them physically, spiritually, emotionally, mentally, oh God, Jesus. Hallelujah. Hayaan mo, Panginoon, oh God, Jesus. That they will be able to encourage their household. Even sa mga kapwa nilang mga tatay, Panginoon, oh God, Jesus. Give them, oh God, a ministry, oh God, Jesus. Na maraming milagro ang iyong gagawin. Maraming makakakilala sa iyo. At yung gloria, Panginoon, ay makikita sa kanilang buhay. Na kung ba sila ama, Panginoon, ay yung banal na dugo. Send your angels to be with them, oh God, Jesus. At gamitin mo kami, Panginoon, ipanalangin sila. And continue to lift them up, Panginoon, sa aming mga panalangin. We thank you, Lord, oh God, Jesus, for this church. Unite us continually, oh God, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Para sa iyong kapurihan, Panginoon. Manakila ka, Panginoon, oh God. Katuloy kang kumilos, Panginoon. Hallelujah. It's the rest of our service, oh God. Anoint mo lahat ng iyong gagamitin, Panginoon. At bawat awitin natin, Panginoon. Yung iglesia sa Panginoon yung pagkaisa. Hayaan mo yung pangalan, Panginoon, ay maitaas, Panginoon, oh God, Jesus. Hallelujah. Sa oras na ito, we give you glory, we give you honor, Jesus. In Jesus' name, in Jesus' name. Praise the Lord, mga kapatid. Sige, patuloy natin pasalamatan ang ating Panginoon. Hallelujah. Right now, mga kapatid, let us just worship the name of the Lord. Hallelujah, hallelujah. Magkatapos lang, mga kapatid, mga hindi na natin narinig yung oras na ito. Let us take our time to say our praise unto you. Kapatid, hallelujah. Please say us the highest praises, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We praise you, God. Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid, this is our time to be silent, mga kapatid. Use your voice, use your mouth right now, mga kapatid. Hallelujah. Let us bless the name of the Lord. Hallelujah. Ito ang aming pagtutulong sa ating Panginoon. Ano man ang pilis, ano man ang circumstances, mga kapatid, na kinakaharap natin sa mga oras na ito. Hindi naman yung nakipigil sa atin na magbuwig sa ating Panginoon. Our worship is that we show our reverence sa ating Panginoon. Let us lay aside everything right